Blessed be the name of the Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Dayaw ti Apo kakabsat. Magandang gabi sa ating lahat. Purihin ang Panginoon. At muli tayong magkakasama sa pag-aaral online. Okay, so purihin ang Panginoon. 8:45. Salamat sa Diyos. Patuloy ang biyaya niya sa atin, mga kapatid. Okay, hopefully ay nasa mabuting kalagayan tayong lahat, mga kapatid. Dalangin ko na nawa nag-i-enjoy tayong lahat na naglilingkod pa sa Panginoon. Ano? Okay. Dahil mahirap pag naglilingkod din tayo sa Panginoon na labag sa ating kalooban. Kaya napakahalaga na magkaroon tayo ng kaalaman. Itong ating aralin ay makakatulong, mga kapatid. Upang hindi tayo magdamdam naman masyado sa ating Panginoon. Dahil ngayon marami tayong mapapansin dito dahil kakaibang pagsubok ang ating pag-uusapan. Dahil siyempre tayo, iba-iba naman tayong mga personalidad, mga temperamento natin na iba-iba. Kaya ngayong gabi ay meron na naman tayong ibang pag-uusapan, mga kapatid. Okay, so sa hindi pagtatagal, mga kapatid, ay tumulog tayo sa panalangin at humingi tayo ng tulong sa Diyos. Sapagkat sa sarili natin ay wala tayong may mamalaki sa Panginoon. Pagdating sa ministry, may mga bagay na magagawa ng physical. Paglilinis, okay, mga bagay na physical. Pero pagtungkol sa mga mahalagang bagay, katulad ng trabaho ng mga alagad, mga kapatid, they need to focus on prayer and the Word. Kaya ang kaaway noon ay ginagawa silang busy. Pati pagpapakain, pati pag-asikaso ng mga tao ay tinatrabaho nila. Siguro para ma-exhaust sila, mga kapatid, na ang main na dapat nilang fokusan ay ang prayer at saka ang salita ng Panginoon. Kaya yun ay mahalaga. Diyan, hindi naman po pwede ang mga physical abilities. Kaya huwag kayong magtaka kung maraming relihiyon. Ayan, dahil marahil yung gabay ng Espiritu Santo, yun ang napakahalaga pagpatungkol sa salita ng Panginoon.
Kaya manalangin tayo mga kapatid, kahit panandalian lang, dumulog tayo sa Panginoon. Samahan niyo ako mga kapatid. So let us pray. Mabuting Diyos at mapagpala sa lahat, pinupuri ka namin sa gabing ito, Panginoong Jesucristo. Maraming salamat po sa kabutihan mo sa amin. Lord, sa mga araw na nagdaan, sa maghapon, hindi mo kami pinabayaan. Lord, maluwalhati ka, O Diyos. Salamat sa pag-iingat mo, sa proteksyon, sa biyaya mo, Lord, sa habag mo, sa kagandahang loob mo, lalong na sa pag-ibig mo, Panginoon. Maraming salamat. Kaya bilang pasasalamat namin sa gabing ito ay dumudulog kami sa iyo, Lord, na gagamitin namin ng maikling panahon na ito na mag-aral at mapaluguran ka, Panginoon. Kaya Lord, samahan mo kami, samahan mo ang bawat isa, Panginoong Diyos. Lukuban mo kami ng kapangyarihan mo, Lord God, upang hindi maghari ang gawa ng kaaway. Jesus, ang iyong karunungan, ang iyong kaalaman, ang kaunawaan, at ang iyong kaliwanagan, O Diyos, ang siyang maghari sa bawat isa po sa amin, Panginoon. Upang walang ibang maitataas kung hindi ikaw lamang, Panginoon. Salamat, Panginoon Diyos. As we claim the victory, Lord, salamat. We look forward sa tagumpay na nagmumula sa iyo. Ito po ang aming samo at dalangin sa makapangyarihang pangalan mo, Panginoong Jesucristo. Jesus, now unto the King eternal, immortal, and the invisible, the only wise God, be honor and glory forever and ever. Amen. So, ngayong gabi ay August 15. Okay, dito sa atin, sa Pilipinas. At sa ating Tuesday man ay pinag-uusapan natin dito ang trial of our faith. Okay, dahil hindi natin kaya na subukin tayo ng Diyos kung wala tayong pananampalataya. Okay? So, ang Panginoon, itong pinag-uusapan natin na trial of our faith, since na makita ng Diyos na magkaroon tayo ng pananampalataya ay yun na, yung gustong malaman ng Panginoon, mga kapatid. Para bagang let me test it, parang gano'n. Kung talagang yan po ay nananatili sa atin, mga kapatid. Sa ating pang-apat, mga kapatid, na pagtalakay dito, trial of our faith. Nandun pa rin tayo sa teksto natin para sa lahat ng church. Okay. The general epistle. Yan ay hindi lamang para sa Corinto, hindi lamang sa Romans, hindi lamang sa Thessalonians, Colossians, Philippians, and so on. Hanggang ngayon, mga kapatid, yan ay general epistle para sa lahat. Kaya yan, napakahalaga niyan, yung application ng mga verses. Okay, kaya may mga tao, pag walang alam sa Biblia, minsan binibersikuluhan pa nila si pastor nila nga eh. Binibersikulan, hindi nila alam kung saan naka-address yung ginagamit nila, mga kapatid. Kaya ang Biblia po kailangan napakahalaga yan. Yan ang kailangan nating maunawaan in the first place upon studying the Bible at mas madali natin siyang i-deliver, i-share, mga kapatid, kung saan unang in-address. Okay? Meron kasing mga Word of God para sa mga Kristiyano, para sa mga naunang mananampalataya. Meron yan eh, para sa mga ministro. Ayan. Kaya wag mo natin sabihin, para sa akin lahat yan. Hindi rin, kasi may bersikulo para sa demonyo, mga kapatid. Ayan. So, itong ngayong gabi, ang bersikulong ito ay para sa lahat ng churches. Okay? In 1 Peter chapter 1, verse 3 to 7. Okay?
At ganitong pagkabasa, Blessed be the God and the Father of our Lord Jesus Christ, which according to His abundant mercy hath begotten us again unto a lively hope by the resurrection of Jesus Christ from the dead, to an inheritance incorruptible, salamat sa Diyos, and undefiled, and that fadeth not away, reserved in heaven for us, mga kapatid, reserved in heaven for you, who are kept by the power of God through faith unto salvation, ready to be revealed in the last time, wherein ye greatly rejoice, though now for a season, if need be, ye are in heaviness through manifold temptation. Okay? Minsan, nabibigatan tayo sa dami ng, yung temptation dito, hindi tukso mga kapatid, trials. Ito. Okay? That the trial of your faith, kaya dito yung, pinaka-subject. The trial of our faith, being much more precious than of gold that perisheth, though it be tried with fire, might be found unto praise and honor and glory at the appearing of Jesus Christ. Okay, yun ang maganda, no? Sa dulo ay ang kaluwalhatian pa rin ng Panginoon. Maganda, kaya magandang buhay talaga kapag maglingkod tayo sa Panginoong Diyos, mga kapatid. Praise God. So, itong paksang ito na ating pinag-uusapan, trial of our faith, ay isang napakaganda at napakahalagang usapin sapagkat, mga kapatid, mababawasan dito yung pagtatampo natin, samaan ng loob. Okay? Dahil susubukan natin yan. Ako, lalo na noon, nung bago pa lang ako, nagtatampo rin ako kay Lord. Saktan din ako. Na hindi natin alam, hindi niya kalooban na tayo pahirapan. Hindi natin alam na hindi niya kalooban na tayo masira. Okay, yung nga naman, ba't niya pa tayo tutubusin sa sumpa? Sa pamamagitan ng ginawa niya sa krus ng Kalbaryo, kung tayo rin ay mawawasak, madudurog, at mapahirapan, mga kapatid. Okay, na itong pag-uusapan natin ay hindi porket nagkakaroon tayo ng mga bagay na ayaw natin sa buhay natin, ay ibig sabihin ay galit sa atin ng Diyos, pinapahirapan. O kung ano pa mang ibubulong ng kaaway na mga negatibo, mga kapatid, bagkus, ito po ay patunay na sinusubok ng Panginoon. Trial of our faith. He is just testing our faith, mga kapatid. At napag-usapan din natin si Abraham. Tunay nga, nabanggit ko ito noon, mga kapatid, na if there are great things at stake to it, okay, may dakilang bagay na naghihintay, ang pagsubok ay in order. Tests is in order, mga kapatid. Hindi mo pwedeng yung mga dakilang bagay, malalaking bagay, basta-basta mo na lang iaabot. Okay? Mayroong papel ang pagsubok. Sa lahat ng larangan, mayroong pagsubok. Hindi nyo lang napapansin, mga kapatid. Sa mga eskwelahan, mayroong entrance examination. Okay? Sa mga pumapasok naman ng mga atleta, mayroon sila doon mga tryouts. Yan. Okay? So, kahit saan, pagpapasok kayo ng trabaho, so normal na yan, mga kapatid. Okay? Kaya ganun din dito sa patungkol sa pananampalataya, hindi mo pwede kasi sabihin na may pananampalataya ako. Di ba? Pwede mong isigaw yan ngayon eh. Pwede mong i-post sa Facebook yan. Pwede mong ipaprinta, paskil mo, sulat sa damit, na ikaw ay may pananampalataya. Kaya mong sabihin yan. Okay? Ngunit, ang katunayan, na ikaw ay pinag-usapan natin trabaho, pagpasok sa eskwelahan. Okay, kung ikaw ay nararapat doon, ay may patunay.
Okay? Kaya kapag may pananampalataya tayo, dapat may patunay. Okay? Dahil ang Biblia din ay nagtuturo na ang pananampalataya, kung yun lang, ay patay. Walang kwenta yan, mga kapatid. Okay? Dahil ang totoong pananampalataya ay ang pananampalatayang mayroong gawa, may pruweba, mga kapatid. Yan yung gustong makita ng Panginoon. Okay? Na kailangan meron tayong dadaanan upang makita talaga ng Panginoon kung karapat-dapat tayo on the great things at stake o bagay na hinahanda niya. Okay, kaya kapag nararamdaman mo, ba't lagi ako may pagsubok? Kung kailan ako naging mananampalataya, bakit parang ganito, no? Dahil, lalo na ngayon, meron tayong kaaway na demonyo, mga kapatid. Noon, nung wala pa tayo kay Lord, wala tayong nararamdaman pag umiinom ng alak, no? Ang lalakas pa ng katawan natin noon. No? Oo. Naramdaman ko na lang yung gout. Ngayon, dito na ako kay Lord. Noon, wala, mga kapatid. Shabu ng shabu, ang payat, pero malakas pa rin. No? Mayroong tulong ng kaaway eh. Wala kang nararamdaman na guilty feelings, mura ka ng mura, ikipag-away ka, wala kang nararamdaman, mga kapatid. Pero ngayon, ayan, minsan nakakaranas tayo ng kakulangan, karamdaman, at mga kapatid, marami pang pagsubok. Dahil gustong alisin sa atin ng kaaway ang pananampalatayang yan, at ang Panginoon naman gusto niyang maging matibay tayo sa pananampalataya niya. Kaya ang paraan ng Panginoon upang maging matatag tayo ay kailangan ma-exercise natin ang pananampalataya natin, mga kapatid. Para talagang maging lifestyle na natin yan. Okay? Purihin ng Panginoon. Napag-usapan natin si Amang Abraham na siya yung pioneer o progenitor, the ancestor, mga kapatid, of all the believers. Sa kanya nagmula. At grabe yung pagsubok sa kanya ng Panginoon, mga kapatid. Mahirap. Mabuti na lang, siya si Abraham, mga kapatid. Baka pag tayo yun, mga kapatid, hirap na hirap, no? May alay niya yung anak niya para sa Panginoon. May iba nga baboy, hindi pa kayang ibigay. Hindi pa makapagbigay ng baboy, manok sa Panginoon. Mga kapatid, anak pa kaya? Kaya, salamat na lang na ang buhay nila ay naitala upang maging hamon sa panahon natin ngayon. Na tunay nga na walang masasayang sa pananampalataya natin sa Diyos dahil tunay ang pinagpala siya ng Diyos. Kahit wala na siya, ang pangako ng Diyos na binitawan sa Kanya ay naisalin sa Kanyang mga anak hanggang, sabi ng Galatians, mga kapatid, in the book of Romans, na ngayon sa pananampalataya ay tayo ay tumatamasa ng inheritance, mana sa pamamagitan ni Abraham, mga kapatid. So ngayong gabi, okay, ang pag-uusapan naman natin ay si Joseph. Okay. Si Joseph ay grabe din yung pinagdaanan niya, mga kapatid. Pero malaki kasi yung naghihintay sa kanya. Kaya maraming mga ganyan, may mga tao na ganyan. Pag hindi nila kaya, mag-i-skip sila. Okay? Mag-i-skip. Iniiwasan nila. Okay? Huwag tayong mag-skip, mga kapatid. Dito lang tayo sa church, mga taga Santa Cruz. Huwag tayong mag-skip. Mas matinding problema mo, sige lang, dyan ka lang. Dahil mayroong mas malaking at stake to it. Okay?
Siyempre kung mababaw lang ang testing sa'yo, siyempre mababaw din lang yung reward, mga kapatid. Kaya nakita naman natin yung nangyari kay Abraham. Grabe, ano? Karamihan sa kanya is a testing of, mga kapatid, na forsake all for the Lord. Grabe, ano? Grabe. At ito naman, mga kapatid, si Joseph, karamihan dito, ang susubukin kay Joseph kasi bibigyan siya ng authority. Bibigyan siya ng authority. Dakilang authority, mga kapatid. At mamaya mapapag-usapan natin. Kaya ang testing sa kanya ay more on sa kalooban. More on sa kalooban. Okay? Dahil this time, mga kapatid, bata pa siya. Nagsimula na yung mga hindi magandang nangyayari. Kaya nga, pag titignan natin talaga yun, yung mga negatibong bagay na nangyayari sa buhay natin, mga masamang bagay, yan yung magtutulak sa atin na parang it compels us to decide na wag na. Parang mali itong pinasok ko. Ayaw ko na. Okay? Dahil may karapatan ka ng umayaw dahil sa masamang bagay na nangyayari. Dahil hindi mo naman sasabihin na ayaw ko na sumasagana yung buhay mo. Okay? Kaya, pag ito'y naunawaan natin, ito ay isang advantage na kahit papano, tayo po ay magiging positibo pa rin sa mga bagay na nangyayari kahit ayaw natin sa buhay natin. Okay? Kaya, okay lang yan. Magpatuloy lang tayo. Sinusubok lang ng Panginoon ang pananampalataya natin, mga kapatid. Okay, si Joseph, mga kapatid, ay masumpungan natin yung buhay niya dito, nakasentro lalo na sa Genesis chapter 37. Okay, noon pa man, meron ng, marami ng, tawag dito, selos ang mga kapatid niya. Kasi that time siya yung bunso. That time. Okay? Pansinin niyo, isa naman yung tatay nila. Pero bakit yung mga kuya ay iba pa rin yung trato nila dun kay Joseph? Okay? Nagkakaroon lang ng envy. Nagkakaroon lang ng magagalit lang sa iyo ang tao kapag makita nila sa buhay mo yung pabor. Noon pa man, may pabor na si Joseph sa kanyang tatay. Okay? Kaya nakikita ng mga kapatid niya yun. Kaya kahit tayo sa Panginoon, pare-pareho tayo, pag nakita kasi ng tao, may pabor sa iyo yung Diyos, ayan. May mga talagang kakalaban talaga sa atin at ayaw sa atin. Kahit, ba't ito, pinapahirapan ko na, sinisiraan ko na, hindi ko na tinutulungan, pero nakikita pa rin nila, hindi ka pinapabayaan ng Panginoon. Kaya dito natin makikita Ang sarap maglingkod sa Panginoong Diyos, mga kapatid. Okay? So, kaya pagtibayin natin ang panampalataya natin, palaguin natin ito. Okay? So, dito sa chapter 37, napakaraming bersikulo na itong babasahin natin, no? Verse 5. Okay, dito, basahin natin. And Joseph dreamed a dream. Okay, and he told it his brethren. And they hated him yet the more. Galit na sila. Galit na nga sila sa pabor na ginagawa ng tatay niya. Nung narinig nila yung dream niya, meron siyang dream, lalo silang nagalit. Kaya ito, mga kapatid, ay isang nakakalungkot na pangyayari na kung meron sanang susuporta sa kanya, okay? Pero dito, mga kapatid, ang patunay na kung sumasayo ang Diyos,
Kahit walang suportang nagmumula sa mga kapatid mo, sa mga taong inaasahan mong tutulong sa iyo, kahit na hindi ka nila tulungan, kapag sumasayo ang Diyos, ito ang patunay na mangyayari pa rin ang magandang plano ng Diyos sa buhay natin. Kaya huwag tayong mawalan ng loob, mga kapatid. Okay? Huwag mo isipin, ako hindi na yata mangyayari sa akin, tinabayaan ako nila ganito, nila ganon. Lalo na pag hindi ka sip-sip, mga kapatid, wala nang tutulong sa akin, hindi na yata mangyari. Sisirain natin yun, mga kapatid, na kaunawaan dahil dito ang patunay, mga kapatid, na ang Diyos, kahit saan ka mapunta, kapag mananatili ka sa plano ng Panginoon, kahit wala yung mga taong inaasahan mong tutulong sa iyo, basta manahan tayo sa pananampalataya, nakapit tayo sa Diyos, mangyayari at mangyayari. Ito yung patunay, mga kapatid, sa buhay ni Joseph. Kaya tatanungin natin siya sa pag-alam at pag-scrutinize ng buhay niya ngayon, mga kapatid. Okay? And he said unto them, Here I pray you, sabi niya, this dream which I have dreamed. For behold, we were binding sheaves in the field, and lo, my sheaf arose, and also stood upright. And behold, your sheaves stood round about, and made obeisance to my sheep. Nagbigay ng paggalang. Okay? Okay? Nung parang halimbawa, parang naggapas. Tapos nakarapat na dyan, nakatali. Yung sa kanya daw, tayong-tayo. Pagbabaw kasi yun eh. Dahil yung grains ay mabigat. Ayan, napadas ko mo tagbagkat, editikway. Ang bisyo, no? Bagkat ipalay, mga kapatid. Sinusundan mo yung mga naggagapas, bubuhatin niyo. Okay? Isa yung mga kapatid niya, nandoon, nakapalibot sa kanya at nakayuko. Ayan. So in verse 8, And his brethren said unto him, Shalt thou indeed reign over us? Ikaw ba'y mamumuno sa amin? Dahil sa Bible days, mga kapatid, ay ibang-iba sa panahon natin. Sa atin talaga, baligtad talaga eh. Baligtad. Pansinin yan. Sa panahon natin ngayon, okay, ang pinapaboran sa pamilya ay hindi panganay. Hindi panganay. Sa panahon ngayon, di ba? Sa panahon ngayon, ang pinaka may karapatan sa pamamahay, ang kakampi ng magulang ay bunso, mga kapatid. Ngayon. Okay? Ngayon yun. Pero sa Biblia, hindi. Dahil more on seniority noon. Okay? Panganay po ang pinapaboran noon. Panganay. Okay? Mas maraming blessing sa panganay. In more instances, mga kapatid, pero nangyari kay Jacob, mas malaki yung blessing niya kaysa kay Esau. Sa kapabayaan naman ni Esau. Sa ngayon, ito rin, mga kapatid. Dahil para bagang na-insulto yung mga kuya. When we are talking about seniority, bago ka, kami muna. Parang ganun, mga kapatid. Pero sadya nga na sa Diyos, iba minsan ang plano ng Panginoon eh. May bersikulo tayo dyan sa gospel na may mga nauunang nahuhuli at may mga nahuhuling nauuna. Conforme sa plano ng Diyos sa buhay ng tao, hindi natin pwedeng gambalain yan. Kung yun nga yung plano ng Diyos kay Joseph, ano ngayon sa atin? Okay? Kaya dito matuto rin tayo na pag may makita tayong mga kapatid na mas nauna tayo,
at gumaganda yung katayuan nila sa paglilingkod, hindi natin pwedeng kalabanin yung plano ng Diyos sa buhay nila. Lalong-lalo na kung sila naman ay masigasig at talagang nagpapatuloy, talagang mabibindisyonan yung buhay nila. Okay? Dahil hindi lahat sa atin ay mamumuno. Hindi lahat sa atin, mga kapatid, ay makakasubok ng dakilang bagay dahil kumpurmi rin yan sa pananampalataya natin at sa plano ng Diyos sa buhay natin. At hindi rin natin pwedeng ipilit yung sarili natin sa hindi disenyo ng Diyos sa buhay natin. Kaya nga parang sa kanila, sabi, naku, hindi po pwede kasi kaming mga nauna, tapos ikaw, anong ibig mong sabihin yan? Sabi nila, ako bang mamumuno sa amin? Bunso ka lang eh. Okay? Or shalt thou indeed have dominion over us? And they hated him yet the more. Nadagdagan yung galit nila kay Joseph for his dreams and for his words. Okay? Kaya, ang hirap sa kalooban ni Joseph. Kaya nga sabi ko, ang testing dito kay Joseph is more on kalooban. Dahil unang-una, hindi niya naman sinabi yun. Alam niyo, mga kapatid ko, mga kuya ko, ganito ang pangarap ko na kayong lahat ay yuyuk ko sa akin. It is not Joseph's idea in the first place. Kaya masakit yun. Hindi naman niya iniisip Binigay lang ng Diyos sa kanya yun at kinuwento niya lang sa kanila. Okay? Kaya sila ay nagpapakahirap naman, nagsusumikap na huwag mangyari ito. Ay hindi po pwede dahil when we talk about seniority, kami muna bago ikaw. Okay? Sa tao. Pero yun ay plano ng Diyos Okay, kaya dito sa atin, dito sa Santa Cruz, di ba, paulit-ulit kong sinasabi, higitan niyo ako mga kapatid. Kagalakan ko. Nahigitan niyo ako. Hindi ako bigo. Hindi ako bigo. Pag meron, makita ko dyan na talagang matindi mamayang mangaral. Hindi ko pipigilan yan. Sasabihin, huwag ka nang tatayo Hindi mga kapatid, kagalakan ko, mga kapatid. Kaya pag gabi, dumating na yung license mo international, mga kapatid, hindi ko kabiguan yun. Pastor, ikaw, may mga magsasabi niyan mamaya, I'm pretty sure, Pastor Jun, wala. Wala ka dahil pang Pilipinas lang yung lisensya mo. Pero pastor pa rin ako sa buong mundo. Mga kapatid, kahit saan ako pupunta, pastor pa rin ako. Pero yung lisensya ko dito sa Pilipinas. Kaya sabihin nila, si Gabi, wala ka kay Gabi. International. Ngayon, kahihiyan ko ba yun? Kabiguan ko ba yun? Hindi. It is a glory. Kaluwalhatian yan. Basta't yun ay para sa Panginoon, kagalakan ko yun. And I will be proud of it, mga kapatid. Kaya dahil hindi mo pwedeng banggain yung plano ng Diyos Kaya nga sabi ko, kung si Joseph lang sana yung nagplano, pwede mong sirain yun. Kung si Joseph lang, hindi galing kay Joseph dahil on the second time, mga kapatid, na nangyari yun, mas matindi ang itong dream niya. In verse 9, and he dreamed yet another dream, and told it his brethren, and said, behold, I have dreamed a dream more. Nadagdagan And behold, the sun and the moon, and the 11 stars made obeisance to me. And he told it to his father and to his brethren. And his father rebuked him. Sinaway siya ng tatay niya. And said unto him, what is this dream that thou hast dreamed? Shall I and thy mother and thy brethren indeed come to bow down ourselves to thee, to the earth? Yuyuko ba kami sa iyo? Kaya nga dito, pinagalitan siya. Sinaway pa siya, mga kapatid. Hindi pwedeng mangyari ito when we're talking about a physical. Ganyan talagang physical, mga kapatid. Hindi pwedeng mangyari ito.
Dahil ang physical, mahirap unawain ang mga bagay spiritual. Okay? Mahirap tanggapin. I'm talking about seniority here. Si Jacob po ito. At mga panganay, sila Reuben, mga panganay na kapatid. Yuyuko ba kaming lahat sa iyo kasama ng tatay at nanay? Okay, mayroon pang kasamang rebuke. Okay? Na si Joseph ay walang kaalam-alam. Hindi naman niya nga naisip, hindi niya pinlano. Dad, may plano ako. Hindi naman ganun eh. Napanaginipan ko eh. Pero ang maganda kay Jacob, dahil siyempre, siya yung pinaka-mature dito sa usapang ito, mga kapatid, tuloy natin, and his brethren envied him. Talagang sobra yung nila, inggit nila. But his father observed the saying. Pero si Jacob, tinitignan niyang maigi yung nakita ni Joseph sa panalangin na bigay sa kanya. Okay? At diyan, mga kapatid, diyan, simula pa lang, yung pagsubok ng kalooban niya. Eh kung ako si Joseph, siguro umiiyak din ako. Wala naman akong kaalam-alam dito. Di ba? Ba't ganito sila sa akin? Yung galit ng mga kapatid kong ganyan, naging ganyan na. Dahil sa dream. Kaya mamaya meron dito magsasabi, kasalanan mo Lord, ayaw ko na yan, plano mo sa akin. Sinasasaktan ng aking kaloob. Ayaw ko na, Panginoon, wag mo na ituloy yung plano mo sa akin dahil ang hirap. Kakabigay mo pa lang ng plano mo sa akin, ang dami nang humahadlang. Di ba? Yan nga eh. Yan ang mga pangitain. Okay? May mga hadlang talaga pag dakilang bagay ang mangyayari sa buhay ng tao. Sino naman ang ahadlang kung mga maliit na bagay lang? Okay? Kaya nga pag feeling mo may mga resistance, okay, na talagang no approval, nirebuke siya ng mga kapatid, nirebuke siya ng tatay niya, mga kapatid, which is sa kanyang edad, napakabata pa niya, na dapat inaalalayan sila. Okay, kaya ako nga, pag may mga bago, kahit sa church, pag mga bago dito, naiintindihan pa natin yan, mga kapatid. Merong konting, malaking pangunawa na lang, wag konti. Okay. Pag may mga kasama akong mga batang pastor, yan, binabantayan ko yung sarili ko. Dahil, siyempre, nasubukan ko na nung bago din ako eh. Parang Joseph, mga kapatid. Parang Joseph. Huwag pa nila ikwentuhan. Baka saliksikin nyo pa yung mga tao. Wala. Parang ganyan kay Joseph. Pero andito pa rin ako, mga kapatid. Okay lang, magpatuloy lang tayo. Na kung saan ay inaalalayan ka, ikaw ay ginugroom. Ayan. Pag may makita ko may calling dito sa atin, igugroom ko yon. Ay hindi ko pwedeng kalabanin ang plano ng Diyos sa buhay, no? Okay? Pag mayroong may calling, i-groom natin. Dahil nakakalungkot, hindi mo pwedeng pigilan ang plano ng Diyos sa buhay ng tao. Kaya ang maganda, maalala ka nung tao pag nandun na siya, na ikaw yung taong naunawaan mo siya sa kanyang vision and dreams. Dahil nakakalungkot, mamaya, pag nakaupo na si Joseph sa trono, kayo na mga kapatid niya at magulang niya na dapat sanang tumatapik sa likod niya, dahil dito sa susunod, mga kapatid, sa sobrang galit na,
Kaya nga ang tao pag galit sa'yo, imposibleng hindi ka gawan ng masama. Imposible. Pag galit na galit sa yung tao, kaya ako, mga kapatid, kumbaga, umiiwas na lang tayo dahil hindi po gagawa ng masama sa'yo, ay ng mabuti. Pag galit sa'yo yung tao, hindi po gagawa. Dahil dito, lumabas na. Lumabas na. Tingnan ninyo, ha. They hated him without the dream. And yet, they hated him more nung napakinggan nila yung una niyang dream. And then, nadagdagan na naman yung galit nila nung narinig yung pangalawang dream dahil ultimo si tatay niya at si nanay niya ay magbibigay ng respeto at yuyuko sa kanya, mga kapatid. Tingnan ninyong nangyari. Okay? Pangalawa, ito na. Noong bumisita siya sa mga kapatid niya in Genesis chapter 37, verse 20, "Come now therefore," tingnan ninyo, ha, "and let us slay him." So, ito yung sinasabi ko, when people hate you, mga kapatid, mayroon silang magagawa. They can do something bad, mga kapatid, sa buhay natin. Okay? Hindi niya pwedeng itago eh. Oh. You cannot keep your hatred. Gagawa yan, mga kapatid, ng masama. You will express that for sure. Kaya nga yung hate nila kay Joseph, mga kapatid, ito na. And let us slay him and cast him into some pit. And we will say, some evil beast had devoured him. And we shall see what will become of these dreams. Tignan nga natin kung anong mangyari. But remember, the dream didn't came or originated from Joseph. The dream, mga kapatid, was handed by God. Nagmula sa Panginoon para kay Joseph, mga kapatid. Tingnan ninyo, papatayin siya. Grabe. Grabe. Ang hirap. No? Pag meron kang galit, papatay talaga yan. Mga kapatid. And they took him and cast him into a pit. And the pit was empty. Buti na lang tuyo yung balon. And there was no water in it. Pag mayroong tubig yun, ay mamatay talaga siya doon. Pero ang maganda, mga kapatid, sarap maglingkod sa Panginoon. Alam niyo ba? Ang maganda, kapag may plano sa iyo ang Diyos, kahit anong masamang plano ng mga galit sa iyo, hindi matutuloy ang masasama nilang plano. Okay? Salamat sa Panginoon. Gusto nila siyang patayin. Hindi natuloy. Hindi natuloy, mga kapatid. Dahil mas makapangyarihan ang plano ng Diyos kaysa sa mga taong ayaw sa atin, mga kapatid. Amen. Purihin ang Panginoon. Kaya ang nangyari ito sa Genesis 37, verse 26, tingnan niyo, and Judah said unto his brethren, si Reuben muna, sabi ni Reuben, wag nating patayin. Wag nating patayin. Kapatid natin yan eh. Kaya kahit nagpaplano sila, yan, makikita natin maghahari ang plano ng Diyos. Kaya masarap maglingkod sa Panginoon. Okay? Dito sa verse 26, nung nandoon na siya sa balon, sa pit, mga kapatid, and Judah said unto his brethren, what profit is it if we slay our brother and conceal his blood? Anong pakinabang natin, sabi ni Judah? Anong pakinabang? Kung patayin natin kapatid natin, tapos idililihim din lang natin. Anong pakinabang natin? Yan yung naisip nila. Naisip niya, come and let us sell him
to the Ishmaelites, and let not our hand be upon him, for he is our brother and our flesh, and his brethren were content. Kaya parang mangyari, kung may masamang mangyari sa kapatid natin, iba na lang ang gagawa ng masama, wag na lang tayo. Yan, medyo mas yung una, it's gruesome mga kapatid Sila mismong kapatid sa dugo, sa laman, ang papatay sa kanya. Pero sabi niya, iba na lang ang gagawa. O nga naman, O nga naman, masakit yun, no? Pag ang gagawa sa iyo ng masama, kapatid mo, okay, mga kapatid sa Panginoon, kung meron man, tigil natin, hindi maganda yan. Hindi maganda yan. Kasama natin nag-worship sa church, hindi po maganda yan, Tulungan tayo ng ating Panginoon. Buti pa, mga unbeliever na lang, gumawa ng salita sa atin ang hindi maganda, okay, pagbintangan tayo, okay lang. Pero mahirap pag, kapatid to mga kapatid. Okay, naranasan niya ni Paul, okay, na siya ay naakusahan ng false brethren, sabi ni Paul. May mga talagang hindi totoong kapatid, mga kapatid sa church. He's talking about the church. Si Apostle Paul. Dito mga kapatid, tininda siya, and come, let us sell him. Mga kapatid, in verse 37, and the Midianites sold him into Egypt unto Potiphar, an officer of Pharaoh's and captain of the guard. Tininda siya, mga kapatid, sa mga Midianites. Nakakalungkot talaga. Tapos, yung mga taga-Midianites na bumili sa mga kuya ni Joseph, tininda siya sa Ehipsyo. Ay nakakalungkot. Kaya kung magsisi na yung mga kapatid niya, tubusin na natin yung kapatid natin. Kakaawa naman. Kasi mahal na mahal ni Jacob si Joseph. So dalawa yung pinalungkot nila dito mga kapatid. Wala talagang nagagawa yung hatred. Akala nila, yung dream lang yung kalaban nila. Ang nahirapan yung kapatid nila. At hindi lang yung kapatid nila, yung tatay nila, iyak ng iyak si Jacob. Nung gumawa sila ng istorya, nilagyan nila ng dugo yung damit na binigay yung coat na ginawa ni Jacob. Tatay, yung anak mo, na namin, ayan na lang. Ang akala ni Jacob, kinain ng mabangis na hayop sobrang tangis niya. Ang pangit talaga ng hatred, mga kapatid. Ang daming nasasaktan, ang daming nadadamay, mga kapatid. O naway tulungan po tayo ng ating Panginoon. Hindi gagawa ng mabuti. Ang taong may hate, mga kapatid. Walang gagawing mabuti yan sa taong kinamumuhian niya. At kung, sabi ko, kung magsisi sila, naku, kawawa si tatay natin, iyak ng iyak. Puntahan na natin si Joseph, tubusin na natin siya sa Midian, sa pinagtindahan natin. Hindi mo na siya matitrace. Gumulo ng gumulo. Dahil pag pumunta ka, hinanap mo yung pinagbilhan mo, naibenta na ulit siya sa Ehipsyo. Kaya ang hirap talaga pumasok sa gulo, mga kapatid. Hirap. Okay? At nung nabenta siya kay Potiphar, mga kapatid, ito na. Sa chapter 39 na tayo, mga kapatid. Sa chapter 39. Nung binenta siya, okay naman sila ni Potiphar. Okay? One of the rulers sa Egypt, mga kapatid. Ni Pharaoh, mga kapatid. Okay naman. Pero ito, araw-araw, lagi siyang tinutokso ng asawa ni Potiphar. So, ibig sabihin siguro si Joseph ay mga kapatid, pugi siguro, Kung pangit ka, hindi ka na matutokso. Siguro, pugi. Dahil araw-araw, hindi tumitigil yung asawa ni Potiphar. Siguro nung napahiya siguro yung asawa ni Potiphar, siguro yun yung pangit. Napahiya.
gumawa din ng istorya. So, ang dami na nilang ginawang istorya sa buhay ni Joseph, mga kapatid. Okay, gumawa ng istorya. Tinatawag niya si Joseph. Inubad niya yung damit niya, binigay sa kamay ni Joseph, tumakbo kanwari, ni-rape. Pinagbibintangan naman siyang ni-rape. Ngayon dito. At nung nalaman ni Potiphar, mga kapatid, siyempre nagalit siya. Binili ka lang eh. Servant ka lang eh. Ang baba ng tingin sa'yo pag servant ka, mga kapatid. Pero mabuti na lang, mga kapatid, kahit gaano kababa ang tingin sa'yo ng tao, amen, kung merong Diyos na mataas ang tingin sa inyo, magpatuloy ka lang. Magpatuloy ka lang. Dahil, mga kapatid, di siya pinromote this time, kundi nilagay siya sa kulungan. Ayan, mga kapatid. Testing ng pananampalataya natin. Pag tayo kaya ito, kakapit pa ba tayo sa pinaniniwalaan natin sa Diyos na gagawin niya sa buhay natin? Paano payuyuko yung mga kapatid ko, Panginoon? Hindi ko na sila kasama. Kaya nga, ang tingin natin, parang ang layo. Parang hindi na mangyayari. Pangalawang dream ko, Panginoon, hindi lang yuyuko yung mga kapatid ko kasama ng magulang ko. Paano pa sila yuyuko? Ang layo ko na sa kanila at ngayon nandito ako sa kulungan, kontrolado ako ng tao. Okay? Pag nakakulong ka, hindi ka kontrolado ng kahit sino. May taong may control sa'yo. Pero ang maganda, mga kapatid, ito, salamat sa Panginoong Diyos. Nakakatuwa ang Diyos, mga kapatid. Okay, nung nilagay nila si Joseph sa kulungan, pakinggan niyo, mga kapatid, napakaganda po nitong babasahin natin. Okay? Verse 14, no? Genesis chapter 39, verse 14. And that she called unto the men of her house and spake unto them, saying, See, he hath brought in an Hebrew, si Joseph, unto us to mock us. He came in unto me to lie with me. Sabi niya, and I cried with a loud voice. Okay? Pinakulong siya. Yun yung istorya. Asawa na ni Potiphar yun, mga kapatid. Siyempre, makikinig silang lahat doon. Kalahi nila, asawa pa ni Potiphar. Mas papakinggan yun. Kaya nga, parang ganyan yung panahon natin ngayon eh. Mas pinakikinggan ngayon yung mga gawa-gawa lang. Mas pinakikinggan lang ngayon yung mga paninira lang. Kaysa katotohanan, mga kapatid, ganyan tayo ngayon. Sa panahon natin, Ganun na ganun. So, naikulong siya. And then, verse 21. Pakinggan nyo ito, mga kapatid. Verse 21, Genesis chapter 39, verse 21. But the Lord was with Joseph and showed him mercy and gave him favor in the sight of the keeper of the prison. Verse 22. And the keeper of the prison committed to Joseph's hand all the prisoners that were in the prison, and whatsoever they did there, he was the doer of it. Okay? May pabor lagi sa Diyos. Okay? Verse 23. The keeper of the prison looked not to anything that was under his hand, because the Lord was with him, and that which he did, the Lord made it to prosper. Kung titignan ninyo yung buhay niya ngayon, nasa kulungan siya. Yung mga kapatid niya nasa labas. Pero kung papipiliin ako, mga kapatid, mas pipiliin ko na lang doon sa kulungan. Nakasama ko naman ng Panginoon. Kaysa, nagagawa mo lahat, hindi ka kasama ng Panginoon. Pero ito nga yung pagsusubok ng pananampalataya eh. Ito yung pagsusubok. Nakita mo, palala ng palala yung nangyari sa buhay mo. At ngayon, ikaw ay nahatulan sa hindi mo pagkakasala. Grabe, It's okay na ikaw ay parusahan. Okay? Brother Gabi, it's okay. Kung totoong may ginawa kang mali, okay lang yan. Ikulong ka,
usasan ka, hatulan ka, okay yun pag ginawa mo. Di ba? Hindi niya ginawa eh. Ang sakit talaga yung sa kalooban. Kaya nga, pag mayroong dakilang bagay talagang gagawin sa iyong Panginoon, mga kapatid, grabe din yung pagsubok eh. Yung dream, hindi niya naman naisip. Pero ang daming nagalit sa kanya, ginawan siya ng masama dahil sa dream. Okay? Yung istorya na, kanwari, re-reapin niya, hindi naman niya ginawa. Mga kapatid, nahatulan siya sa hindi niya kasalanan. Pero ang maganda nga ito, mga kapatid. Kaya huwag tayong maging sunod-sunuran sa mga mali. Okay? Mahirap kasi pag hindi ko ginawa ito eh. Kalaban ko si ganito, kalaban ko si ganito. Mga kapatid, no. Kahit sino pang makalaban natin sa sanglibutang ito, huwag lang natin makalaban ng Diyos, mga kapatid. Ang dami mong pipiliin na kalaban. Mga kapatid, huwag ang Diyos. Huwag po ang Diyos. Makalaban mo na lahat, huwag lang ang Diyos, mga kapatid. Mahirap pong usapan yun. Mahirap yun. Hindi mo kaya. Hindi mo kaya. Hindi natin kaya, mga kapatid. Kaya, ang pagsubok sa pananampalataya bukod sa kanyang kalooban ay, totoo pa ba yung dream natin? Mga kapatid, mangyayari pa ba yung vision? Mangyayari pa ba yung plano ng Panginoon? Totoo ba talaga yung dream? Bakit nandito ako sa kulungan? Ba't pinahintulot ng Diyos? Makulong ako dito, wala naman akong kasalanan. Totoo nga yung sinasabi ni Pablo, mga kapatid. Na may mga namumuhay ng maayos, sabi ni Pablo, but they will suffer. Merong mga matuwid na talagang makakaranas ng hindi maganda. Hindi ko kayo tinatakot, pero manatili lang tayo. Yung payo ko sa iyo, Brother Gabi, manatili ka doon. Manatili ka doon. Dahil ako natuto na ako eh. Natuto na ako. Mas mabuti pang may masabi sa iyo yung mga masasamang tao. Alala mo yung pinapayo ko sa iyo? Kaysa yung mga tama, yung mga may masasabi sa iyo. Dahil sa lahat ng gagawin natin, may masasabi ang tao. Lahat ng gagawin mo. Pag may ginawa kang mali, may masabi yung tao. Pag lumagay ka sa tama, may masabi ang tao. Sa lahat ng gagawin mo, may masasabi ang mga taong mali at mga taong tama. Pero mas mabuti pa na may masabi na lang sa iyo yung mga mali. Hayaan mo sila. Makakatulog ako ng mapayapa. Pag yung mga mali ang magsasabi sa akin ng kung ano-ano, okay lang yun. Pero hindi ako makakatulog pag kukonsensyahin ako ng mga tamang tao na mali yung ginawa ko. Okay? Lumagay tayo sa tama. Okay? Lumagay tayo sa tama. Hayaan nating maging malungkot yung mga mali at maging masaya yung mga tamang tao sa buhay natin. Hayaan natin sila. Okay? Diyan ka pa ba? Kakapit ka pa ba? Totoo ba talaga? Ayaw ko na. Anong susunod dito? Pastor, anong susunod dito sa buhay ko? Pahirap ng pahirap. Simula nang narinig ko yung pagkatawag ko sa Diyos, simula nung naglingkod ako sa Panginoon, anong susunod dito? Mamatay na yata. At dito pumapasok yun, mga kapatid, magpakamatay na lang yata. Hindi yata totoo. Hindi yata totoo ang sinasabi ng Panginoon. Hindi yata totoo ang kapangyarihan ng Diyos. Hindi yata totoo. Joseph, manatili ka lang muna sa kulungan. Dahil yan na yung huli. Huwag kang bibitaw. Joseph, huwag kang bibitaw. Huwag kang bibitaw. Dahil sa chapter 41, doon sa kulungan, pagkatapos nun, pinatawag siya ni Pharaoh. Dahil nag-interpret si Joseph ng dream. Meron doon dalawang
nakulong, nagkaroon sila ng dream. Sabi nila, nanaginip ako ng ganito. Sabi nila, nanaginip na naman to ng isa. Ano kayang ibig sabihin nito? Sabi ng dalawang tao. Dito natin makikita na yung pananampalataya ni Joseph ay intact pa rin, mga kapatid. Talagang intact na intact pa rin. Kasi pag tayo yon, narinig ko na naman yang panaginip. Ayan na naman yung mga dream na yan. Yan yung nagpasira ng buhay ko. Kalimutan nyo na yan. Kung nasira na sana yung panampalataya niya. Pero ang ginawa niya, kahit na hindi pa niya nakikita. Kasi madaling magpayo pag nangyari na sa iyo eh. Di ba? Madaling magpayo. Siya, hindi pa niya naabot yung dream niya. Naniniwala siya eh. Naniniwala siya eh. Na-interpret pa rin sa tulong ng Panginoon yung dream ng dalawa. Ikaw, papatayin ka. Ikaw, makakabalik ka. Sabi niya doon sa isa, pag nakabalik ka doon sa Parao, huwag mo akong kalimutan. Yung isa, tinatawag, binitay nga, mga kapatid, naging totoo. Mabuti pa sila eh. Yung dream nila, naging totoo kaagad si Joseph. Kailangan pa ng mahabang panahon. Kaya ngayon yung Diyos, pag binigyan niya tayo ng pangako, dreams and vision, isisikreto niya sa atin yung proseso eh. Dahil pag sinabi ng Panginoon sa atin, magiging pinuno ka, Gabi, pero ganitong pagdadaanan mo, nako, ayaw mo na. Gagalit sa akin ng tatay ko, magagalit pa ang kapatid ko, papatayin nila ako. Bibintangan ako, ikukulong ako. Wag na Lord, bigyan mo na lang sa iba. Mabuti na lang ganyan ang Diyos kagaling. Amen. Mabuti na lang ganyan. Ganun kagaling ang Diyos. At ito na, nung pinatawag na ibalik sa posisyon, mga kapatid, sa Parao, yung isa, yung sabi ni Joseph, huwag mo kalimutan pag nakalabas ka na. Pero sadyang ang tao ay hindi papabor minsan eh. Nakalimutan siya, mga kapatid. Nakalimutan, nakalabas na yung isa, nagsaserve na ulit kay Parao. Nakalimutan. Pero huwag kayong mag-alala. Hindi nakakalimot ang Diyos, mga kapatid. Nakalimutan na siya. Nagkaroon naman ng dream ngayon si Parao. At walang maka-interpret ng dream niya. Ginugulo siya ng dream niya. At doon na siya naalaala ng tao na galing sa kulungan. Na nakasama ni Joseph. Sabi niya, Parao, may nakasama ako sa kulungan eh. Nung pinakulong mo kaming dalawa ni ganito, nagkaroon kami ng dream, at nangyari sa kanya yung dream, nangyari din sa akin. Sabi ni Parao, tawagin niyo siya. Kaya, Joseph, dyan ka lang. Hindi ka nakakalimutan ng Diyos. Totoo ang pangako sa iyo ng Diyos. Hindi ka baliw. Mayroon talagang nakipag-usap sa iyo na Diyos. Ang pagpapala niya ay totoo, ang kaligtasan niya ay totoo, ang pag-asa sa Diyos ay totoo, Joseph. Diyan ka lang. Diyan ka lang. Basta kasama mo ang Panginoon. Dakilang bagay. Kahit kalimutan ka na ng mga tao, pinatawag si Joseph, mga kapatid. Okay? Inayos niya ang kanyang sarili. Na-interpret yung dream sa tulong ng Panginoon. At nung nakita ni Parao, nakakaiba itong taong ito. Siyempre, kasama niyang Diyos eh. Pag kasama mo ang Diyos, kakaiba ka, kapatid. Amen. Binigyan niya ng posisyon si Joseph. Sabi niya, mga kapatid, and Pharaoh said unto Joseph, chapter 41, verse 13, for as much as God had showed thee all this, there is none so discreet and wise as thou art. Magagamit kita, kailangan kita. Sabi niya. Itong maganda, mga kapatid. Thou shalt be over my house. Grabe, mga kapatid. Ito na yung promotion. According unto thy word, shall all my people be ruled. Sa salita mo, ang lahat ng tao sa bansang ito.
ay pamumunuan ng salita mo. Only in the throne will I be greater than thou. Pagdating sa trono, mas dakila ako sa iyo. Okay? Hallelujah. And Pharaoh said unto Joseph, See, I have set thee over all the land of Egypt. Nangyari ba yung kanyang panaginip? Sa simula, parang malabo. Nangyari ba yung panaginip ni Joseph? Sa simula, parang hindi na matutuloy. Nangyari ba yung panaginip ni Joseph? Sa simula at sa gitna, mga kapatid, parang hindi na, malayo na. Mga kapatid, bandang huli, ayan na mga kapatid, bandang huli, nung nagkaroon na ng kagutuman sa buong sanglibutan, humanap yung mga kapatid ni Joseph ng makakain. Dahil ang pagkain, ang pabor ay nandoon sa Egypt, kung saan nandoon si Joseph. Hindi dahil kay Joseph, dahil ang Diyos ay sumasa kay Joseph. Kaya nandoon si Joseph na bindisyonan ang bayan ng Ehipsyo. Lahat doon ang takbuhan ng mga bansa. At doon yumuko yung mga kapatid niya. Hindi siya nakilala kasi mukha siyang Egyptian, mga kapatid. Hallelujah. Di ba? Yun yung unang panaginip. Amen. Don't miss every dream. Every dream will happen, mga kapatid, kung galing sa Diyos. Yung unang panaginip niya, yuyuko yung mga kapatid niya, nangyari. Kaya ang sabi niya, mga kapatid ko ito, pero hindi pa siya nagpakilala. Buhay pa ba yung tatay ninyo? Sabi niya sa mga kapatid niya. Pwede sa susunod, isama niyo siya dito. Oh. Gano'n. May istoryang nangyari doon, mga kapatid. May drama. Pero wala na tayong oras eh. Kaya yung susunod, mga kapatid, nung nag-uwi na sila ng mga pagkain, nag-uwi sila ng pabor, galing kay Joseph sa tulong ng Panginoon. Nung naubusan na naman sila, bumalik sila. This time, kasama na si Jacob. Ngayon, kapatid. At hindi pa rin nagpapakilala si Joseph. They identify Joseph as ruler of Egypt. Kaya pagdating nila muli, mga kapatid, sa ikalawang pagkakataon, yumuko silang magkakapatid, yumuko maging si Jacob kay Joseph. I tell you, mga kapatid, ang bagay na sinabi ng Panginoon, mukha man parang hindi mangyayari, pero bawat detalye, mga kapatid, ay gagawin ng Diyos. Alam niyo, mga kapatid, ito mga taga Santa Cruz, alam nila eh, dito sa Santa Cruz, mayroong 49 barangays. 3 simbahan ang gusto ko dito. Di ba? Lagi niyong alam yan. Kasi dito tayo sa dream eh. Nung inaaral ko ito noon, mga kapatid, naalala ko yung dream ko noon. Okay. Di ba? Ang tagal kong sinasabi sa inyo, magkakaroon tayo ng church sa sentro, magkakaroon tayo ng church doon sa malapit sa San Jose. Di ba? Pero nakalimutan ko na yung dream ko, mga kapatid. Kaya nung inaaral ko ito, naalala ko yung dream. Meron akong panaginip noong 2009, bagong-bago pa lang ako dito sa Santa Cruz. Wala pang mga miyembro, mga kapatid. Ang dream ko, mga kapatid, sa ilog. Sa ilog. Na ang daming isda. Ang daming isda, ang babaw ng tubig, mga kapatid. Hindi ko alam kung saan ko ilalagay. Kaya ang ginawa ko, mga kapatid, humukay ako ng butas. At doon ko nilagay yung mga isda. Okay? Parang karayan. Yun, parang karayan. Kabatuhan, yun, sa Tagalog. Ilagay ko doon yung mga isda. 2 beses kong napanaginipan yun. Na dahil maraming ani, mga kapatid, humukay ako ng 3 butas. At doon ko nilagay yung mga... Yung pangalawang dream ko, mga kapatid, grabe, mga mamahaling mga isda at lamang dagat, lamang tubig. Dream ko yan noon, mga kapatid. Binigay sa akin ng Panginoon. Na bukang bibig ko, 3 ipatayo natin dito, nakapilya. Naalala ko yung dream na binigay sa akin ng Panginoon. 2 beses din yun. 2 beses. Amen. Gagawin ng Panginoon yun. Sa simula, parang malabo.
Ayaw ka nila, galit sila sa'yo, okay lang yan. Parang si Joseph. Kapatid, anuman ang binitawan sa'yo ng Panginoon na pangako, dadalhin ka niya sa lugar na parang hindi na matutuloy. Parang imposibleng mangyari. Pero ang totoo, sinusubukan lang ng Diyos ang pananampalataya. Diyan lang tayo. Kumapit tayo sa Diyos, sa salita ng Panginoon. Gagawin ng Diyos. Walang makapigil sa Diyos, kahit sinong tao pang pumigil, mga kapatid. Magsama-sama na silang lahat. Walang makapigil. Okay, kaya dito sa church, kailangan tayo, pinag-uusapan natin yung pagkakaisa, mga kapatid. Dahil walang makapigil sa plano ng Diyos. Huwag na tayong kumontra sa church. Huwag na tayong kumontra sa plano ng Panginoon. Mangyayari yan. Kahit ayaw ng tao, kahit ayaw pa nino, mangyayari. That's why I encourage you, brothers and sisters. Minsan, hirap na yung kalooban mo. Minsan, para kang nakakulong. Minsan, parang hindi ka makagalaw. Ginagawan ka lang ng istorya. Hindi ka nila pinapaniwalaan. Nakulong nga si Joseph. Kumapit ka lang sa pananampalataya natin sa Panginoon, sa salita ng Panginoon. Walang makakapigil sa Diyos sa mga pangako niya sa atin. Amen. Purihin ng Panginoon, mga kapatid. Madaydayaw ti Apo. Praise God. Pasensya na kayo, nag-overtime tayo ng konti. Amen. I pray to God na naalala mo nawa sa gabing ito ang pangako sa iyo ng Diyos. At sana ay ano man ang mangyari, kumapit tayo dahil walang makapigil sa Diyos at gagawin ng Diyos kung ano ang pinangako niya sa iyo. Mga kapatid, purihin ang pangalan ng Panginoon. Parang nararamdaman ko mayroong hallelujah, magandang bagay, mga kapatid. Hallelujah. Sa tulong ng Panginoon. Praise God. Hallelujah. Kung magtagumpay ka, masaya ako, mga kapatid. Amen. Kung mahigitan nyo si Pastor nyo, Jun, masaya ako, mga kapatid. Amen. Hallelujah. Basta't kung anong plano ng Panginoon, sumunod tayo doon, gawin natin. Amen. Ano man ang mangyari. Amen. Kumapit lang tayo, mga kapatid, sa Panginoon. God bless you, mga kapatid. Manalangin tayo ng panandalian. Oh, hallelujah to your name, Lord Jesus. Purihin ka, sambahin ka, luwalatiin ka, Diyos. Oh, God. Thank you, Lord. You said in the book of Thessalonians, Lord, faithful is He that called you, who also will do it. Hallelujah. Thank you so much, Lord. Thank you so much. Faithful is He that called us, who also will do it. Praise be your name, Lord. Hallelujah, Lord. Salamat, Panginoon, sa iyong mga salita. Hallelujah. Hindi mo kami pinaglalaroan, Panginoon. Alam namin na totoo ang pangako mo, totoo ang salita mo, Diyos. Alam namin na totoo ka sa iyong pangako, Lord. Kaya, Lord, patawarin mo kami. Kung minsan nagdududa kami, patawarin mo ang iyong mga anak. Minsan bumibitaw na sila, Panginoon, sa kanilang pananampalataya at paglilingkod sa iyo. Lord God, sa gabing ito naway magising ang bawat isa sa katotohanan. Na anumang bagay mangyari sa amin, malayo man sa pangako mo sa amin. Lord, manatili kami, hallelujah, na maglilingkod sa iyo. Dahil isang araw sa hindi namin inaasahan, sa lugar na hindi inaakala ni Joseph, Lord God, sa loob ng kulungan, hallelujah, paglabas niya roon ay isa ng dakilang, hallelujah, katuparan ng iyong pangako. Kaya Lord Jesus, ano man ang dinadanas ng iyong mga anak, Lord, nasa kulungan man sila, nasa mga dinanas man sila na kagaya ni Joseph na siniraan, Panginoon, ginawa ng istorya ang buhay nila, Lord God, pinlanong patayin, Lord, at kung ano pa man, nagagaya ng kay Joseph na nararamdaman ng iyong mga anak, Lord, please encourage them right now. Lord God, and let them, Lord God, restore their faith, Lord God, sa iyong pangako. Na Lord, ipakita mo, Lord God, hallelujah, sa bawat isa.
Na ano man ang mangyari, walang makakapigil sa magandang plano mo sa buhay ng isang tao. Kaya Diyos, maraming salamat sa gabing ito. Maasa kami sa tulong mo, Lord. Hallelujah. Alam namin na marami kang dakilang gagawin sa buhay ng bawat isa sa amin, Lord. Lalo na sa UPCIFF, Lord, naniniwala ako, Lord. Hallelujah. Jesus, isang araw, Lord God, may permiso na sila. Na sila po ay malaya ng maglilingkod sa iyong pangalan. Hindi sila gagambalain ng gobyerno. Lord God, show your favor and power, Lord God. Palaguin mo sila at pagpalain, Panginoon. Bless your church, bless your people, Lord God. Show your power and glory, Lord. Wala nang ibang dapat naming kapitan, Lord God, kung hindi ikaw at ang iyong salita, Panginoon. Maraming salamat. Tulungan mo kami na patuloy na magkaisa sa kalooban mo. Ingatan mo pang bawat isa, Panginoong Diyos, na manahan, Panginoon, sa kalooban mo, Lord. Bless mo ang bawat isa, Lord. Tulungan mo kami sa aming mga kalagayan at pangangailangan. Bless your people, Lord. Bless your church, O God. Maraming salamat. Sa aming paghiwa-hiwalay, Lord, ingatan mo po kami. Tulungan mo po kami, Panginoong Diyos, upang sa susunod na pagtitipon namin ay handa kaming lumulahati sa pangalan mo sa lahat ng kabutihang ginagawa mo sa amin. Lord, muli kaming sasamba at magpapasalamat sa iyong dakilang pangalan. We thank you, Lord. We claim victory, Lord. We claim your promises, Lord. Hindi namin naisip ang pangako mo. You said it, Lord. Do it, Lord God. Thank you so much. We ask this to our great Father, our Lord, our God, in the name of the Lord Jesus Christ. We pray all these things. Thank you, Lord. Thank you. Glory, honor, and praise to you. God bless you all, mga kapatid. Mag-ingat po tayo. Upang lalo pa tayong ingatan din ng Panginoon. Sabay nating pag-iingat, ang Diyos ang mag-ingat sa atin. Amen. Tanggapin mo nawa ang bendisyon ng Panginoon, ang bendisyon ay sumaatin. Amen. Sa kabutihan ng Panginoon. God bless you all. Amen. All glory belongs to our Lord Jesus Christ. Purihin ang Panginoon, mga kapatid. God bless.